Lungsod. Barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources binomba ng tubig ng China Coast Guard. Distance 100. Dinikita ng China ang dalawang barko sa kalagitnaan ng resupply mission ng mga ito sa Baho de Masinloc. Agad namang dumistansya ang ating mga barko. Ang iba pang detalye sa insidenteng yan, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong October 9, kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Isa pang Chinese, kinumpirma na espiya ng China si Alice Go. Linano na raw ng Beijing ang pagtakbo ni Go bilang mayor ng Bamban Tarlac noong 2022 elections. Singil sa kuryente ng Meralco ngayong Oktubre, posibleng may bawas. Habang ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, nabawasan nitong Agosto. Person of interest sa pagpatay sa mag-asawang online seller sa Pampanga, tinutugis na ng mga pulis. Dalawang sangkot sa nakawan ng motorsiklo sa Quezon City, arestado. Hurricane Milton, delubyo at pinsala ang dala sa southern states sa Amerika. At Nation's girl group na BINI, nominado sa MTV Europe Awards. Formal lang isinara ng Commission on Elections ang filing period para sa 2025 midterm elections. Sunod nilang tatrabahuin ang pagsala ng mga COC para matiyak kung sino-sino nga ba ang kwalipikadong tumakbo. Matapos naman ng 2 linggo, sisimulan na rin ng COMELEC na i-upload sa kanilang website ang mga COC para makita ng publiko. Balikan naman natin ang mga naghain ng kanilang kandidatura kahapon. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ilang minuto bago matapos ang huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa Manila Hotel kahapon, humabol si Will to Win host Willie Revillame. Naghain siya ng kandidatura sa pagkasenador bilang independent candidate. Patas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, mabuting puso ang meron ka. Sakaling manalo, isa raw sa mga una niyang isusulong ang taasan ng discount ng mga senior citizen at persons with disability sa 30% mula sa kasalukuyang 20%. Kahit tatakbo, tuloy pa rin naman daw ang kanyang programang Will to Win hanggang February 10, 2025 o bago ang campaign period base sa rules ng COMELEC. Babalik daw siya sa telebisyon kapag tapos na ang kampanya. Apollo Kibuloy for Senator. Humabol din sa pagtakbo sa Senado ang self-appointed son of God at leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Nakakulong siya kaugnay sa patong-patong na kaso ng pang-aabuso, kaya ang kanyang mga representative ang naghain ng COC. Gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Tatakbo ring senador si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Pati ang dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez tatakbong independent candidate sa Senado. Siya raw ang magiging boses laban sa korupsyon sa pamahalaan. I will never be allied with the majority bloc. I am running because I took up the challenge to lead the real opposition. Kasama naman ni dating Senador Kiko Pangilinan ang misis niyang si Sharon Cuneta nang maghain ng kanyang kandidatura. Three-cornered fight. That's what we will work on. Kami, yung grupo namin, of course, ang administrasyon at ang grupo ng Campo de Duterte. Pati ang nag-viral noon na si Peter Advincola alias Bicoy, gusto rin maging senador. Siya ang lumutang na whistleblower noon at nagdiin sa mga Duterte sa iligal na droga. Pero kung manalo,
hindi raw niya susuportahan ang anumang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yun lang nakakalungkot dito sa ating bansa dahil pag tapos ka na sa panunungkulan mo, imbes na bigyan ka ng onra, sisilipin na ngayon lahat ng kontralaban sa'yo para nang sa ganon ay makita ka. Humabol din sa paghahain ng kandidatura para sa pagkasenador si dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza. Isusulong daw niya ang budget information at transparency. Sa kabuuan, higit 180 ang naghain ng COC sa pagkasenador para sa 2025 elections. Mas marami yan kumpara noong 2022 at 2019. Bumaba naman ang bilang ng mga tumatakbong party list groups kumpara noong nakaraang eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Ilang tatakbo bilang kongresista at mayor ang humabol sa huling araw ng paghahain ng kandidatura. Kabilang dyan, si Isko Moreno na susubukang bawiin ang pagiging alkalde ng Maynila mula sa dating katandem na si Mayor Honey Lacuna. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Naghabol sa huling araw ng filing ng Certificates of Candidacy ang ilang aspirants na gustong maging kongresista sa Metro Manila. Kabilang dyan si incumbent Manila 6th District Representative Benny Abante na kasama ang kanyang pamilya at si Manila Mayor Honey Lacuna sa paghahain ng kanyang COC. Alam mo number 13 ako? Di ba number 13? Lucky 13 yun, di ba? Naghain na rin ng kandidatura ang re-electionist na si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Sa Lone District ng Mandaluyong, tatakbo bilang congresswoman ng dating journalist at naging Mandaluyong representative na si Queenie Gonzales. Kasama niyang nag-file ng COC ang asawa na si Deputy Majority Leader at incumbent Mandaluyong Representative Neptali Boyet Gonzales II. Tatakbo naman ang magkapatid na sina Taguig 2nd District Representative Pami Zamora at San Juan Representative Bel Zamora bilang re-electionists. May nilinaw naman si Congresswoman Pami. Hindi po ako parte ng anumang dynasty dahil mag-isa lang po ako sa Taguig. Ako ang mag-isang Zamora na tatakbo sa Taguig. Buzzer beater naman ang paghahain ng dating councilor ng San Juan na si Jana Ejercito, pinsan ni na Senators J.V. Ejercito at Jinggoy Estrada. Lalabanan niya si Representative Bel Zamora sa pagkakongresista ng San Juan. I want a check and balance because as of now, it's like the whole Zamora team. We want it to be a surprise. Sa mga tatakbo bilang mayor, vice mayor at konsehal sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila, may ilan ding humabol sa last day ng filing. Si dating Manila Mayor Isko Moreno kahapon lang din ginawang opisyal ang kandidatura. Mga Manileño raw ang nag-udyok sa kanyang tumakbo ulit bilang alkalde ng Maynila. I notice parang biglang madaming sasakmal sa pagka-mayor ng Maynila. Parang lahat, everyone is interested in running for mayorship. Siyempre ako naman, proud na proud ako kay Ate Honey. Proud kami sa kanya dahil tinulungan namin siya for like 20 years. We nurture her and the group. Sa San Juan, tatakbo para sa ikatlot huling termino bilang alkalde si incumbent Mayor Francis Zamora. Simula nung ako'y nahalal hanggat ngayon po, tuloy-tuloy po ang ating trabaho. Running mate ni Zamora si Vice Mayor Angelo Agkawili. Magkakalaban nila ang basketball player na si Philip Cesar na tatakbo bilang mayor at Candy Crisologo na kakandidato bilang Vice Mayor ng San Juan. Kimbo versus Teodoro naman ang labanan sa Marikina City. Naghain na ng kandidatura si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo para sa pagtakbo niya bilang mayor ng lungsod. Makakatapat niya sa posisyon si Marikina 1st District Representative Maan Teodoro na asawa ni incumbent Mayor Marcy Teodoro. Sa Mandaluyong City, naghain na ng COC si Vice Mayor Menchi Abalos para maging alkalde. Susubukan niyang palitan ang biyenan na si Mayor Benjamin Abalos sa posisyon. Ang running mate ni Vice Mayor Menchi ay si Councilor Anthony Suva. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa ibang balita, nasa Lao ngayon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para dumalo sa ASEAN Summit. At para bigyan tayo ng update, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mase, ano mga nasa itinerary ng presidente ngayong araw?
Jester, official na nga binuksan ang ASEAN Summit dito sa Vientiane, Laos ngayong araw. Kanina nakita natin yung isa-isang pagdating ng heads of state na mga member ng ASEAN at sinalubong sila ng leader ng Laos na siyang tumatayong chairman ngayong taong ito. At pagkatapos nga niyan, dumiretso na sila doon sa loob ng venue para sa opening ceremony kung saan lahat ng heads ng state na miyembro ng ASEAN ay present. Kompleto rito yung mga member state. Pagkatapos ng opening ceremony, susundan ito ng plenary session para sa 44th ASEAN Summit, retreat session at ASEAN Leaders Interface with representatives of ASEAN Interparliamentary Assembly. Ngayong hapon ay dadalo rin si Pangulong Marcos sa ASEAN Business Advisory Council, ASEAN Youth at ASEAN Business and Investment Summit. Magkakaroon din ng business meeting kasama ang Shera Public Company Limited at Capital A. Jester, kahapon ay nagkaroon din ng bilateral meeting si PBBM kasama ang Prime Minister ng Vietnam. Dito muling tiniyak ng dalawang bansa ang pagkakaroon ng strategic partnership sa iba't ibang larangan. Humarap din si PBBM sa Filipino community rito. Dito nasurpresa si Pangulong Bongbong Marcos dahil marami raw pala yung mga Pinoy na nakabase dito. Sabi nga niya, more or less nasa 2,000 Filipinos yung naririto ngayon sa Laos. Hinikayat din niya ang mga ito na maging ambassador ng Pilipinas sa pagpapanatili ng magandang imahe ng bansa. Jester, simula nga ngayong araw, inaasahan na kabilang sa mapapag-usapan ng mga ASEAN leaders, of course, nariyan ang West Philippine Sea. Inaasahan din na matatalakay ang mga transnational crime at human trafficking, lalo't sinasabi nga ng Department of Foreign Affairs na merong mga POGO counterparts yung nakikita natin dyan sa Pilipinas sa ibang bahagi ng Southeast Asia. Kaya isa raw ito sa mga tututukan ng pansin. Bukod nga doon sa Vietnam, inaasahan din na merong mga nakaschedule mula ngayong araw hanggang sa Biyernes na bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos kasama naman ng mga leader ng New Zealand, Japan at India. Jester? Nag-uulat mula sa Vientiane, Laos. Maraming salamat, Maricel Halili. Sa ibang balita, binombahan na naman ng tubig ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Dinikitan at winotor cannon ng China ang BRP Datu Cabaylo at BRP Datu Sanday habang nagsasagawa ang mga ito ng resupply mission kahapon sa Baho de Masinloc. Pero ayon sa BFAR, agad namang nakaiwas ang kanilang barko at naging matagumpay ang kanilang resupply mission. Nitong Agosto lang, nang huling hinaras ng China ang barko ng Pilipinas na nagsasagawa rin ng kaparehong misyon sa Escoda Shoal. Hindi kami mapapigilan na ganito mga pangyayari upang patuloy namin gawin ang aming mandato na magsagawa ng pagpapatrolya sa ating katubigan dahil ang ating ginagawa ay lehitimo. Mismong China raw ang nangasiwa ng kampanya ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ibinunyag yan ni Wang Fugi, isang Chinese inmate na nakasama umano sa selda ng espiyang si She Zhijiang. Pero hindi niya na ito idinetalye. Nanalo si Go bilang alkalde ng Bamban noong 2022 bago sinibak ng Office of the Ombudsman. Kinumpirma rin ni Wang kahapon sa pagdinig ng Senado na isa ngang espiya si Go pero hindi raw siya maituturing na special spy. Marami raw kasing nire-recruit na spy ang China at hindi rin lahat ng mga ito ay Chinese. Sa kabila ng mga revelasyon, mariin pa rin itinanggi ni Go ang paratang. 马平的竞选本身就是中共国安安排的。 Ang POGO hindi lang ginagamit sa criminal activities, no, for human trafficking, for money laundering, torture. Ito na rin ang naging gateway sa mga ibang bansa para gumawa ng spying activities, surveillance activities sa ating sariling lugar. At ang nakakatakot dito ay na-penetrate ang ating political system. Si Go Huaping tumakbo, nanalo bilang mayor ng isang bayan. Sa ibang balita, para lalo pang mapalakas ang ating militar, gagawa na ng sariling armas at iba pang gamit ang mga local manufacturer. Yan ay matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas para mapalakas ang ating defense industry. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Kalimitang umaasa ang Pilipinas sa pagbili ng mga gamit ng militar sa ibang bansa, mapabarko ng Navy, mga eroplano ng Air Force,
at ultimong mga baril at bala, madalas imported sa mga foreign manufacturer. Pero kahapon, formal lang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. Layunin ng batas na magtayo at i-develop ang local defense industry dito sa Pilipinas para makagawa na rin tayo ng sarili nating mga gamit at armas para sa Armed Forces of the Philippines. It's a logical move forward for a country that finds itself at the fulcrum of geopolitical shifts and volatilities. At its core, this act is about cultivating a robust and sustainable national defense industry. Sa ilalim ng batas, bibigyan ng ilang insentibo gaya ng tax break at government financing ang mga local manufacturer para mahikayat silang mamuhunan sa paggawa ng mga armas. Mas papaboran din ng gobyerno ang mga local supplier kapag bibili sila ng mga gamit at armas ng militar. Sa pamamagitan nito, mahihikayat ang mas maraming investor at manufacturers na magtayo rin ng mga factory dito sa Pilipinas. We will support these efforts through various means, from research grants to infrastructure assistance, because building a national defense industry is as much about enabling as it is about producing. To the private sector, it is an invitation to build an enduring defense industry. Ikinatuwa naman ng AFP ang pagpirma ng Pangulo sa bagong batas. Dahil sa pamamagitan nito, mas mapapadali at mapapabilis ang modernisasyon ng militar. Matututo na rin daw tayo na hindi laging umasa sa ibang bansa para protektahan ang ating sariling interes at mga teritoryo. In order for the Armed Forces of the Philippines to progress and to develop its capability, we need to have a robust defense industry. Matagal na tayong gumagawa ng sarili nating baril, sarili nating bala, sarili nating mga radyo. We even manufactured our own rockets. Ang tawag natin noon, bongbong rockets. Pero nawala ito. Nilinaw naman ng Pangulo na malinaw na nakasaad sa batas na eksklusibo lang na ibebenta sa militar ang lahat ng armas na gagawin ng mga local manufacturer. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga ito sa private sector. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, posible raw bumaba ang singil ng Meralco sa kuryente ngayong buwan. Dala raw yan ng mas mababang generation charge sa October billing. Bumaba raw kasi ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Bunsod na mas mahinang demand sa pagtatapos ng matinding tag-init. Natapos na rin daw ng Meralco nitong Setyembre ang pangongolekta ng mas mataas na generation charge na ipinagpaliban noong Mayo. Inaasahang magiging mas matimbang sa billing ang rollback na ito kaysa sa dagdag singil sanang ipatutupad ng Meralco ngayong buwan dahil naman sa panibagong gas sale purchase agreements. Maaalalang pinayagan ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na ipasa sa mga customer ang kanilang gastusin sa ilalim ng kasunduan simula Oktubre. Bahagyang dumami ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa bansa nitong Agosto. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 4% ang unemployment rate nitong Agosto. Mas mababa po yan sa 4.7% noong Hulyo. Ibig sabihin, higit 2 milyong Pilipino ang walang trabaho nitong Agosto. Mas maliit ito kumpara sa higit 2.3 milyon noong Hulyo. Ayon sa PSA, dumami ang may trabaho nitong Agosto dahil mas maraming kababaihan ang pumasok sa workforce at na-absorb na rin sila sa iba't ibang industriya. Susunod, pagtangay ng riding in tandem sa cellphone sa Parañaque sa pool sa CCTV. 2 lalaki sa Quezon City arestado matapos magnakaw ng isang motorsiklo. At mga residente sa Florida sa US nagmamadaling lumikas bago ang pagtama ng Hurricane Milton. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Arestado ang 2 lalaking sangkot sa pagnanakaw ng isang motorsiklo sa Quezon City.
Binabaklas na ng mga sospek ang mga piyesa ng motor ng madatnan ng mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa kuwang ito ng CCTV, kitang palabas na ng subdivision sa Barangay San Agustin sa Quezon City ang rider na ito noong nakaraang Miyerkules. Ang problema, hindi niya pala motor ang kanyang minamaneho, kundi ninakaw lang. Yung biktima po ay pinarada po niya sa basketball court. At pagbalik niya, wala na yung motorsiklo. So pagkatapos no, nag-report na kaagad yung biktima po natin sa barangay, ganun din sa police station. Matapos ang backtracking sa mga CCTV sa lugar, nagsagawa ng manhunt operations ang District Anti-Carnapping Unit. Natonton at inaresto ng mga pulis ang lalaki nakitang tumangay sa motorsiklo. Huli rin ang umano'y kasabwat na siyang pinagdalhan ng motorsiklo. Binabaklas na ng mga sospek ang motorsiklo ng madatnan ng mga otoridad. Nabawi ang ilang parte ng motor, maliban sa chassis nito. Yung motorsiklo na ninakaw ay tinawag po natin cannibalized na, sinakchap na po yung mga pyesa. So nakilala po ng ating biktima yung kanyang motorsiklo na nawawala sa pamagitan ng engine number. Sinampahan ng reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act ang dalawang naaresto. Kahapon, pansamantalang nakalaya ang nagnakaw umano ng motorsiklo matapos magpiyansa. Habang ang kasama niya ay nananatiling nakakulong, tumangging magbigay ng pahayag ang nakakulong pang suspect. No comment po. Payo naman ng otoridad. Kung sila ay paparada, huwag po doon sa lugar na madidilim at wala pong katao-tao. Kung magpaparada po sila ng motorsiklo, siguraduhin po na yung manubela po ay nakalak. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Samantala, sa pool naman sa CCTV ang pagtangay ng riding in tandem sa cellphone ng isang lalaki sa Parañaque. Makikita ang lalaking yan na nagse-cellphone habang nakaupo sa e-bike na nakaparada sa harap ng isang paresan. Maya-maya lang, humarurot sa harap niya ang isang motorsiklo at hinablot ng sakay nito ang cellphone. Sinubukan pang habulin ng biktima ang mga kawatan pero hindi na niya ito naabutan. Tukoy na ang dalawang persons of interest kaugnay sa pagpatay sa mag-asawang negosyante sa Mexico, Pampanga. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, may magandang lead na ang mga pulis, partikular na sa backrider na bumaril sa mga biktimang sina Arvin at Lerma Lulu. May testigo raw na nakatukoy sa backrider. May nabanggit din daw ang magulang ng isa sa mga biktima na makakatulong sa investigasyon pero tumanggi muna ang PNP na idetalye ito. Noong nakaraang Biyernes, namatay ang mag-asawang negosyante matapos pagbabarilin ng riding in tandem habang sakay ng kanilang pickup. Patuloy pa rin ang investigasyon para matukoy ang motibo sa krimen. Tinitignan pa rin po na itong insidente po na ito ay maaaring may kinalaman pa rin po doon sa kanilang negosyo. Although they are also not discounting the possibility to na may personal din pong grudge itong mga kung sino man pong mastermind. Hindi pa man nakakabangon mula sa Hurricane Helene, panibagong delubyo na naman ang parating sa Florida. Nagmamadali na ngayon ang mga residente na maghanda at lumikas bago tumama roon ang bagyong Milton. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Alright y'all, we got the back all sandbagged up. Hinarangan na ng lalaking ito ng sandbag ang ilalim ng mga pintuan ng kanyang bahay sa Florida. Yan ay para hindi makapasok ang baha sa kanyang bahay, lalo't nakatira sila malapit sa tubig. Isa lang yan sa mga naging paghahanda ng mga residente para sa paparating na Category 5 Hurricane Milton. Ang pamilya namang ito, inihagis ng ilan nilang plastic furniture sa kanilang pool para hindi ito matangay ng malakas na hangin na tinatayang dala ng bagyo. Ganito na lang din ang pagmamadali ng mga residente na mahakot ng mga basura at sirang gamit na iniwan ng naunang bagyong Helene. Hindi pa kasi sila nakakabangon mula sa bagyong Helene. Nagbabala na ang mga otoridad sa delubyong dadalhin ng bagyong Milton. Mismong sina US President Joe Biden at Vice President Kamala Harris na ang nanawagan na lumikas na ang mga residente hanggat maaga pa. Libo-libo ang nagkandaipit na sa mabigat na daloy ng trapiko dahil sabay-sabay na ang mga residenteng bumiyahe paalis ng Florida. Nagbabala na rin kasi ang World Meteorological Organization na magiging record-breaking ang naturang bagyo.
Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Susunod, pandudura sa laban ng UP Fighting Maroons at De La Salle Green Archers, iniimbestigahan na ng UAAP. Nations Girl Group BINI nominado sa MTV Europe Music Awards. At maliit na aso na ispatang nakatambay sa bubong. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Nominado sa 2024 MTV Europe Music Awards ang Nations Girl Group na BINI. Pasok sa Best Asia Act category ang BINI sa 2024 MTV EMAs. Makakalaban nila rito ang K-pop girl group na Elite, J-pop girl group na Sakura Zaka 46, Indonesian singer na si Mahalini at Malaysian band na si Masdo. Fan votes ang labanan para rito kaya sa Bloobs dyan, maaari pong bumoto sa MTV EMA official website. Tatagal hanggang November 6 ang botohan. Ito ang unang beses na na-nominate ang BINI sa MTV. Nakakatuwa talaga pag yung mga batang anak ginagaya yung mga matatanda. Ay nako, mukha si Andre, ganun ng bata eh. Pero paano naman kapag ang fur baby ang nanggaya ng iba? Aba, gaya na lang po ng asong ito na feeling pusa. Naispatan ng asong yan na nakatambay sa bubong ng garahe ng isang bahay. Very chill pa siya habang tila nagsa-sightseeing dyan sa taas. Natawa tuloy ang ilang netizen dahil baka raw dati siyang pusa at akala niya ay siyang pa rin ang buhay niya. Biro pa ng iba, para siya nagpapatrol ng night shift. Di naman po maiwasan. Nakabahan yung iba, syempre, di ba? Delikado na sa taas dahil baka maging kwento pa raw yung aso. Sabi naman ng iba, mukhang sanay naman siyang magpahangin dyan sa bubong at nagmumuni-muni. Lalo't easy access pa to mula sa kanilang balcony. Nisip ko tuloy paano siya napunta doon. Tumakas kaya siya o talagang... Alam niya talaga. Feeling ko introvert yung aso. Ayaw niya. May mga kasamang iba. Me time muna. Peace and quiet muna. Peace and quiet, ayan. Dito ako sa bubong. Mga kapatid, 77 days na lang po at Pasko na. Yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.